Hello mga kabayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Maaaring dyan sa Pilipinas ay umaga na. So naisipan ko po ngayong ipagpatuloy ang ating part 3, ang immunization. I-share ko na rin po sa inyo ang naging experience ko dito. Dumating po ako dito sa US at pinatawag ako ng Department of Health para ho sa follow-up ng aking health examination para sa medical. Mga baguhan, kung ngayon nyo lang po yung napanood ang aking video, meron po akong part 1 para po doon sa medical exam and part 2 para sa sputum. And kung hindi nyo pa rin po napapanood ang aking process ng CR1, IR1 visa, nandito po ang aking video. Pwede nyo pong panoorin. At maraming salamat po sa mga nag-subscribes at doon po sa magsusubscribes pa rin po sa aking bagong video na ito, Pinay Hawaii. At maraming salamat po. Kaya simulan na natin. Nung bumalik po ako sa St. Luke's, kasama ko na po ngayon si Habi. So, very supportive, di ba? So, sabi niya, why not? Sasama ako sa iyo. Pwede naman yata. So, ayun, syempre, tuwan-tuwa ako nung sumama siya dahil at least hindi ako kakabahan. Alam niyo naman lahat tayo, medyo kinakabahan pagdating sa medical. Syempre, mas maganda na rin lagi tayong may kasama, much better para pampalakas loob, di ba po? So, ganito po yung nangyari sa akin. So, pumasok, ang schedule ko po is pinabalik po ako ng 10 o'clock in the morning. So, nandun si Habi. So, of course, nagtanong muna ako sa guard na pwede po bang papasukin na kasi may kasama ako. Sabi naman ng guard, mabait naman yung guard, sabi niya, ay pwede naman po, sige po. Si Habi nyo naman ho yata. Ayan, sabi ko, opo. Doon, ayun, pinapasok na kami. So, nung pumasok kami, of course, nag-antay pa rin ako sa loob, doon sa gate na lagi naming pinapasukan. Kasi dalawang gate po yan. Isang gate para doon sa St. Luke's mismo, and then meron pong pangalawang gate na maliit na gate doon sa bandang kaliwa. So, first tinignan ng guard yung aking papers na dala, and then sabi ko, pinakita ko yung papers ko, and sabi niya, ma'am, for evaluation pala kayo. So, dito po kayo, yun ang sinabi sa akin ng guard. So, nung evaluation, sabi ko, ano itong evaluation? Sabi ko, nakapagpa-sputum na ako. Sabi niya, meron po sigurong ipapaliwanag sa inyo. Sabi ganun sa akin. So, ayun na. So, kinabahan na ako. Sabi ko, ano ba yun? Evaluation. At saka, naghahanap ako ng yung mga naging kabatch ko, yung mga nakilala ko na nung una pa, nung napunta ako sa St. Luke's noon. So, wala akong nakita. So, kinakabahan ako. Sabi ko, naku, patay. Baka positive ako. So, yun na, no? So, merong isang room doon na papasok ka, meron silang binibigay na number. So, yung number na yon is para doon sa evaluation nga. So, yung pala, yung evaluation na tinatawag na yon is sa x-ray ko is may nakita sila na hindi masyadong clear. So, kailangan kausapin ako ng doktor. So, ayun na. So, anyway, eto na yung time ko. Nung dumating na yon, pumasok na ako. So, siguro nagantay rin ako ng mga medyo, siguro 30 minutes dun sa pila. Then, nung dumating na yung number ko, then tinawag na ako ng nurse, yung assistant ng doktor. Then, pumasok na ako. So, kasama ko si Habi ko doon sa loob. So, nagtanong si Doc kung anong pangalan ko, kung yun nga, yung mga information regarding sa akin. Then, all of a sudden, may pinakita si Doc sa akin sa screen, which is pinaliwanag niya kung bakit kailangan niya akong harapin. So, sabi niya, this is for, nakita namin yung sa x-ray mo, pinaliwanag niya. So, merong part dito na medyo yung merong malabo yung pagkaka-x-ray sa akin. So, parang merong spot na foggy-foggy. So, yun yung ini-explain niya. Pero ang sabi niya, anyway, hindi po ito TB, sabi niya.
Maaaring ito po is, yun nga, tinanong niya sa akin kung may naging experience ba ako nung sa pulmon ko. Habang nag-e-explain sa akin si Doc, sabi ko, "Doc, pwede bang English?" Kasi kasama ko si Happy ko dahil Tagalog yung pinapaliwanag. Para sabi ko, para po naiintindihan ni Happy. Sabi niya, okay. So in-explain niya uli ng English. So eto na, kinakabahan na ako. Sabi ko, Diyos ko, ano ba itong papaliwanag sa akin ng doktor, no? So, nung pinaliwanag niya, sabi niya, eto, may nakita kami kasi sa kanan na parang maliit na peklat o tuldok lang siya. So, sabi niya, so ito yung concern namin. So, niya, okay, kasi kung itutuloy ko nga yung sinasabing gusto niyang makita kung ano yung parang peklat na yun sa x-ray ko, baka ma-delay yung pag-alis ko. Ang sabi ko, Doc, is that necessary? Sabi kong gano'n. Sabi niya, hindi naman kasi ang concern sa iyo is pagdating mo doon is ayaw lang nila na meron kayong TB. So, yun yung number 1 na hindi kayo ma-accept. So, sabi ko, kung hindi naman po siya TB at dahil wala naman ako, Doc, nararamdaman, dahil sabi ko, nag-workout ako, hindi ako hinihingal, hindi ako inuubo, hindi ako nilalagnat, walang symptoms ng kahit ano, sabi ko gano'n, ayoko rin ma-delay yung pag-alis ko, di ba? So, ang sabi ng doktor, okay, sabi niya naman, hindi naman daw TB yun, so okay naman daw. So, ang ginawa ni doktor, binigyan niya ako ng schedule for immunization on that day, which is, sabi niya, sige, pwede ka nang mag-immunization ngayon. Pinaliwanag ko lang sa'yo kung ano yung nakita namin sa x-ray at kung bakit ka na-sputum. Yun yung daw yung naging dahilan. Kaya na-hold ako para ma-sputum. Pero on that day din, na-immunization din ako. So, binigyan ako ng instruction kung ano yung gagawin. So, ito yung binigay nila sa akin na instruction na pumunta daw ako sa second floor para sa immunization na. So, sabi ng nurse, mag-antay na lang po kayo sa labas, tatawagin po kayo sa window para po mas maipaliwanag po sa inyo kung ano po yung gagawin nyo sa immunization sa taas ngayon. So, syempre, tuwan-tuwa ako kasi, thank God, kala ko naman positive ako sa TB dahil nakita sa sputum, yung pala hindi naman daw. So pagkatapos ng paliwanag ni Doc, so lumabas na kami mag-asawa. So nag-antay pa kami dun sa labas, sa ground floor yon. So meron dong window na tinatawag yung pangalan mo. Kasi may mga tao pa rin mga nakaupo doon. Yung ibang mga nag-aantay doon, yung pala yung mga gamutan na kumukuha sila ng gamot. Then yung iba, yun ay mga may TB na may mga records. Kaya bukod-bukod din yung mga silya doon para doon sa pag-aantay pa. So medyo dito kami malapit kami sa may meron dong window na tinatawag pag pinapaliwanag kung ano yung gagawin. So, ito na yung time ko. Tinawag yung pangalan ko. And then, pinaliwanag niya na pumunta daw ako sa second floor. And then, ang pinaliwanag niya lang na importante, sabi niya, Ma'am, kailangan po by July 25, makaalis na po kayo ng bansa. Kasi po may expired po itong inyong medical examination dito sa St. Luke's kapag hindi po kayo umalis ng bago mag-July. Ang due date kasi is July 25. Yun ang paliwanag nila, 2025. Yun yung sabi sa amin. Then pinaliwanag niya rin sa akin na makaka-receive po kayo ng email galing po sa amin sa St. Luke's na yung result po ninyo para po doon sa lahat ng medical ninyo. Wala akong matatanggap na CD or envelope man, kundi lahat through electronic emails. Yung lahat ng mga ibibigay nilang resulta sa akin doon sa, I think, ang schedule na dadating ang resulta ng aking exam is, since 60 days nga yung sputum, is April 28. Which is yung April 28, exact date ng aking final interview sa US Embassy Manila. Oh my God. So, yun, eksaktong-eksakto talaga. Pero,
yun nga, yun yung sinabi niya na i-email na lang po sa inyo yung resulta po ng lahat ng nangyari doon sa examination ko sa St. Luke's. So, eto na, pumunta na kami sa second floor. So, nando na yung sa immunization. Madaming tao doon nung dumating kami. So, hindi ko alam kung ilang oras ba kaming nag-antay doon. I think umabot din kami ng mga 2 hours sa Oh my pag-aantay. God! Sobrang tagal talaga dahil napakadami talagang tao. So, ito na, nung 2 hours na yon, finally, tinawag na yung pangalan ko. Then, pumasok na ako. Ako na lang yung pumasok. Naiwan na lang si hubby ko dun sa may upuan. Ako na lang yung pinapasok doon. Then, yun, pinakita nga yung aking records dati. So, may records naman akong binigay na ang dala ko lang is yung pinakita ko is yung vaccine ko sa COVID. Then, tinanong niya sa akin kung meron ba akong mga latest vaccine o ano man na meron akong anong na-receive na bakuna o something na ganon sa ano. Pero wala naman. So, yun. Ang sabi sa akin ng doktor, bibigyan daw ako ng vaccine para sa HEPA at saka hepatitis B, and then para sa dalawa lang yung binaksin sa akin dahil may pinakita akong peklat ko na sabi ko, Dok, nagkaroon na ako ng bulutong o yung tinatawag na chicken pox. So sabi niya, sige, hindi na kita babaksinan. Tsaka isa pang binaksin sa akin is yung para sa flu vaccine. Yun lang, dalawa lang siya. So, hindi naman masakit. So, after nyan, lumabas na ako ng room, dun sa vaccination room na yon, and then, yun, umuwi na kami. So, eto naman yung pangalawa. Nung dumating ako dito sa US, so upon arrival dito sa immigration, ang tanong sa akin ng immigration officers, do you have records from medical that you bring? So, of course, nag-react ako. Sabi ko, wala naman kasi electronic lang. Sabi niya, electronic email lang yung meron akong record na sabi niya, okay, it's okay, that's fine. So, sabi niya, but you have to report in Department of Health. Sabi niya ganun sa akin. So, okay. So, we'll figure it out kapag labasan namin sa airport after nung dumating nga kami sa airport dito sa Hawaii. So, ang importante, makapag-report daw ako sa Department of Health. Mga 2 days lang nakakaraan, nakareceive ako ng calls galing sa Department of Health, and also nakareceive kami ng email na kailangan ko nga daw mag-report dito sa Hawaii. So, yun ang nangyari. So, nag-report naman kami dun sa DOH. Wala namang appointment, pwede na ng walk-in. So, mula dito sa amin, siguro mga sandali lang naman yung biyahe namin. Ano ba nangyari dun sa Department of Health nung nandun na kami? So, ganito yung nangyari. So, nagpa-x-ray and also nagpa-skin test. Yun lang yung ginawa sa akin. Hindi ako kinuha ng dugo, o para sa blood test, walang ganon. So, x-ray lang muna, and then the same day, x-ray nga at saka skin test. So, ang sabi na sa akin doon, kapag natapos na yung aking skin test, pinabalik ako ng after 1 week kasi titignan nila dun sa skin test, in-injectionan ako dito. So, dito nila ako in-injectionan. So, ang sabi, kapag daw iyon na lumobo o namaga o something, ibig sabihin positive ako sa TB. So, after 1 week, bumalik ako doon, tinignan niya yung injection niya sa akin, tinignan niya yung aking skin, sabi niya, okay, you're negative. So, sabi niya ganun sa akin. So, yun yung nangyari. Then, finally, ibig sabihin, hindi ako positive sa tuberculosis. So, yung resulta ng x-ray ko, ipapadala na lang daw i-mail na lang daw nila yung resulta. So, na-receive ko yung resulta siguro after 1 month. Na-receive ko yung resulta ng x-ray. And also pala, since nando kami dun sa area ng tuberculosis center, so nabasa namin na nagiging cause din daw ng
TV ng pagpasa-pasa is yung pag nagkakaraoke, yung mic daw is isa din daw yun na cause na nahahawa dahil yung paghinga natin, pag kumakanta, yun daw. So, one of the causes, sabi, sa nabasa namin doon. So, can you believe that? Kasi di ba ang mga Pilipino, mahilig magkaraoke. So, libangan natin yan. Ay, nako. Anyway, sana naman po mag-comment din kayo kung ano man yung naging experience ninyo and kung ano man yung pwede nyong maitanong sa akin. Leave comment below and dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, libre lang po yan. Thank you. Bye!